Ang unang gabi ng aming kasal, sinabi ng aking asawa na ang lahat ng gastusin sa pamumuhay ay dapat na hatiin sa absolute 50-50. Masaya akong sumang-ayon at kinaumagahan naiwan siyang tulala sa kinatatayuan niya. Ang gabi ng aming kasal, na karaniwang tinatawag na gabi kung saan sinisindihan ang bagong buhay, ay naging hudyat para sa akin na gumuho ang lahat. Ang lahat ay dapat na puno ng romansa. Inihanda ko ang aking silk nightgown na kulay cream at ang mga kandila mula sa kandelabra sa tukador ay kumikinang, nagbibigay ng malambot na gintong liwanag sa kurtina ng bintana. Kumalat ang banayad na halimuyak mula sa bote ng ilang-ilang na langis at ang lahat ay ayon sa inaasahan ko. Ito sana ang matamis at tahimik na simula pagkatapos ng 3 taong pag-iibigan. Ang aking asawang si Miguel, pagkatapos maligo, ay lumabas na nakasuot ng pajama na may asul na guhit. Mukha siyang guwapo, ngunit may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mukha ay matigas sa pag-aalala, at ang mga mata niya ay walang init na madalas kong nakikita. Tahimik siyang umupo sa dulo ng kama, nakaharap sa akin. Sinasuklay ko ang aking mahabang buhok, ngunit bigla akong huminto dahil sa biglang bumigat na atmosfera. May kailangan akong sabihin, simula ni Miguel. Ang kanyang boses ay mababa at matatag. Hindi ito ang boses ng isang asawang nakikipag-usap sa kanyang minamahal. Ibinaba ko ang suklay at ngumiti para palakasin ang loob niya. Bakit, mahal? Anong problema? Bakit ka masyadong seryoso? Pagod ka maghapon. Dahan-dahan tayong mag-usap, sagot niya. Iniiwas niya ang tingin niya at umubo. Iniangat niya ang kamay at pinisil ang sentido niya. Ito ang kanyang nakasanayan bago maglabas ng mahalaga at mahirap na salita. Ito ay isang bagay na matagal ko nang pinag-iisipan para maging matatag ang ating buhay mag-asawa at para hindi tayo mag-away dahil sa pera sa bandang huli. Kailangan nating ayusin ito mula sa simula. Patuloy ni Miguel. Nakadama ako ng kutob na may mali. Sabi nila, walang kalkulasyon sa pag-ibig, ngunit ang kasal ay realidad. Ngunit ang pag-uusap tungkol sa pera sa gabi pa lang ng aming kasal, sa ganitong kaseryosong tono, ay talagang sumira sa buong atmosfera. Nakikinig ako, mahal. Sabihin mo na lang ng tapat. Sabi ko, humigop ng tsaa na lumamig na, sinusubukang panatilihin ang kalmado ko. Tinitigan ako ni Miguel. Inilahad niya ang mungkahi na ang lahat ng gastusin, malaki man o maliit, ay dapat na hatiin ng absolute 50-50. Ibig sabihin, bawat isa sa amin ay dapat mag-ambag ng eksaktong 50%, hindi hihigit at hindi bababa. Sa sandaling iyon, inakala kong nagkamali ako ng dinig. Hatiin ang gastos sa kalahati. Sa gabi pa lang ng aming kasal, gusto kong matawa sa walang kabuluhan at napakalamig na mungkahi, ngunit ang seryosong mukha ni Miguel ay pumigil sa akin. Nagbibiro ka lang, di ba, mahal? Muli kong tanong, pilit nang umingiti. Hindi, Sonia, seryoso ako, sagot niya nang mas matatag ang boses. Alam kong baka maging matigas ang dating nito, pero mahaba pa ang buhay natin at marami tayong hindi inaasahang gastos. Kuryente, tubig, pagkain, gasolina, gamit sa bahay, at ang amortisasyon ng kondo na ito. Pareho tayong may matatag na trabaho at kita. Kung hahatiin natin ang mga gastos ng pantay, mapapamahalaan natin ang ating individual na pinansya, walang makakaramdam na mas malaki ang naiambag niya at hindi tayo kailangan mag-away dahil sa pera. Sa ganoong paraan, magiging mas patas at mas malinaw ang buhay natin. Nagsalita siya ng walang pag-aatubili na parabang matagal na niya itong pinaghandaan, ngunit ang mga salitang patas at malinaw na sinasabi niya ay parang malamig na kutsilyong tumutusok sa aking puso. Pagkapos ng kasal na dapat ay puno ng kaligayahan, ang aking asawa ay nagsasagawa ng pagsusuri sa pananalapi na parang business partner kaysa bumulong ng mga salita ng pag-ibig. Tahimik kong tinitigan si Miguel. Nagbalik sa aking isip ang lahat ng inialay ko para sa kasal na ito. Ang aking mga magulang ay nagbenta ng maliit na lupang sakahan sa probinsya at binigyan ako ng mahigit 4 milyon, 10 milyon pesos.
Ginamit ko ang pera na iyon para sa down payment at sa pagpapaayos ng loob ng kondo na ito. Noong panahong iyon, sinabi lang ni Miguel, ang bahay na ito ay magiging atin pareho. Dahil naniwala ako sa kanya, hindi ako nagduda kahit kaunti nang ang pangalan lang niya ang nakalagay sa titulo ng lupa, deed of title. Kung gayon, ang down payment ng kondo na ito, ang 110 million na bigay ng aking mga magulang, bakit ang pangalan mo lang ang nasa titulo ng lupa? Ang boses ko ay hindi na malambing. Medyo nataranta si Miguel. Mabilis siyang nagbago ng paksa. Iba iyon, Sonia. Iyon ay isang malaking asset. Ako ang magbabayad ng buong amortisasyon bawat buwan. Pero ang pang-araw-araw na gastusin, dapat hatiin natin. Tandaan mo, ako ang nagbabayad ng buong amortisasyon. Kung hindi ka mag-aambag sa gastusin sa pamumuhay, hindi ko maiiwasang makaramdam na hindi ito patas. Isang mapait na damdamin ang lumitaw. Ganoon pala. Gusto niyang ako ang magbayad ng gastusin sa pamumuhay upang siya ay makapagbayad ng komportable sa amortisasyon ng kondo. Ngunit sa katunayan, ang malaking bahagi ng amortisasyon na iyon ay natustusan na ng iwan 10 milyon na down payment na ibinigay ko. Bukod pa rito, gumastos din ako ng malaking pera para ayusin ang loob, magpagawa ng bagong kusina at bumili ng mga kurtina. Sinusubukan niya akong gawing parang roommate, isang taong naghahati sa lahat ng gastusin sa pamumuhay, ngunit walang opisyal na legal na karapatan sa mga papeles. Ang pagkabigo ay hindi mailarawan. Napagtanto ko na si Miguel ay hindi lang simpleng realistic na lalaki. Siya ay mapagkalkula at isang taong gumagamit ng aking pag-ibig at tiwala. Ang kandila sa gabi ng aming kasal ay biglang humina at hindi sapat para itaboy ang lamig na kumalat sa silid. Tinitigan ko si Miguel, ang mukha na minsang inakala kong tapat at mapagkakatiwalaan. Gusto mong kontrolin ang lahat, di ba, mahal? Diretsahan kong tanong. Medyo namula ang mukha ni Miguel. Anong sinasabi mo? Gusto ko lang na maging malinaw ang buhay natin. Huwag kang mag-isip ng masyadong negatibo. Sa labas, tanging ang malabong liwanag ng ilaw sa kalye ang natitira sa gitna ng gabi. Nakita ko ang refleksiyon ko sa bintana. Ang babaeng ikinasal kaninang umaga ay naglaho at naroon ang isang babae na nag-aapoy sa galit at pagtataksil. Dahan-dahan akong huminga. Hindi para kumalma, kundi para pigilin ang galit na gustong sumabog. Hindi ako pwedeng umiyak. Ang pag-iyak ngayon ay magpapatunay lang na mahina ako. Humarap ako at tinitigan ng diretso si Miguel. Naghihintay siya sa sagot ko na may mukhang naghihinala. Malamang na inakala niyang kokontra ako at makikipagtalo at sa huli ay pipilitin niya akong makipagkompromiso. Ngunit nagkamali si Miguel. Sige, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado na ikinagulat ko. Wala akong tutol. Ang matatag kong pagtango ay ang opisyal na simula ng reversal drama ng kasal na ito. Namilog ang mga mata ni Miguel at natigilan sa gulat. Sigurado akong naghanda siya ng mahaba at mabulaklak na talumpati tungkol sa kalayaan, sa pananalapi at pagiging patas sa kasal. Umaasa siyang lalaban ako at makikipagtalo. Hanggang sa huli ay susundin ko ang gusto niya. Ngunit napakadali niyang nakuha ang sagot. Talaga? Sumasang-ayon ka? Tanong muli ni Miguel. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng gulat at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagdududa, ngunit agad itong napalitan ng di maikakailang kasiyahan at tagumpay. Oo, sabi ko, wala akong tutol. Inulit ko ito, sadyang ginamit ang malamig at may distansiyang pagtawag na, ikaw at ako, ikaw, Miguel at ako, Sonia, na para bang kami ay dalawang partner sa negosyo sa harap ng isang kontrata, hindi mag-asawa. Naglakad ako patungo sa aparador at kinuha ang makapal na cotton gown. Ang lahat ng pang-akit at romansa ng silk slip ay naglaho at napalitan ng depensa at pag-iisa. Gusto kong iparamdam kay Miguel kung gaano kabilis napatay ng kanyang mungkahi ang init at pagiging malapit ng aming unang gabi ng kasal. Mauuna ka ng matulog, Miguel. Pag-uusapan natin ng mas detalyado bukas ng umaga
dahil aabuti ng oras para magtatag ng konkretong mga patakaran para sa sistema ng paghahati ng gastos. Sabi ko, tumalikod at naglakad patungo sa leather armchair sa sulok ng silid. Medyo nadismaya si Miguel dahil hindi niya nakuha ang dramatikong pag-uusap na gusto niya. Malamang gusto niyang maging realistic husband sa pamamagitan ng pagtatalo at kompromiso, at pagkatapos ay bumigay ng kaunti para maramdaman ko na minamahal pa rin ako. Ngunit hindi ko siya binigyan ng ganoong pagkakataon. Mabuti iyan. Talagang makatwiran ka, bulong ni Miguel, sumaya ang mukha sa kasiyahan. Good night, Sonia. Good night din, Miguel. Walang emosyon kong sagot. Hindi ako pumunta sa kama. Tahimik akong umupo sa armchair. Naghintay na makatulog si Miguel at nakinig sa regular niyang paghinga. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Umupo ako na parang isang estatwa, nakatingin sa labas ng bintana. Binalikan ko ang 3 taon ng aming pag-iibigan at ang lahat ng inialay ko para sa kasal na ito. Ibinenta ng aking mga magulang ang maliit na lupang sakahan at binigyan ako ng mahigit 10 milyon pesos. At ginamit ko ang pera na iyon para sa down payment at sa pagpapaayos ng loob ng kondo. Noong panahong iyon, sinabi lang ni Miguel, ang bahay na ito ay magiging atin pareho. Dahil naniwala ako sa kanya, hindi ako nagduda kahit kaunti nang ang pangalan lang niya ang nakalagay sa titulo ng lupa, deed of title. Gusto niyang ako ang magbayad ng gastusin sa pamumuhay upang siya ay makapagbayad ng komportable sa amortisasyon ng kondo. Ngunit sa katunayan, ang malaking bahagi ng amortisasyon na iyon ay natustusan na ng 10 milyon na down payment na ibinigay ko. Napagtanto ko na si Miguel ay hindi lang simpleng realistic na lalaki. Siya ay mapagkalkula at isang taong gumagamit ng aking pag-ibig at tiwala. Isang mapait at malalim na sugat ang bumalot sa akin, ngunit nagpasya akong hindi umiyak. Ang pag-iyak ngayon ay magpapatunay lang na mahina ako. Nagbigay ako ng pangako sa aking sarili. Sige, kung gusto mong maglaro ng paghahati ng gastos, gagawin ko. Ngunit gagawin kong espadang may 2 talim ang larong ito, isang kasangkapan upang ilantad ang iyong pagiging makasarili at pagiging mapagkalkula. Buong gabi, hindi namatay ang liwanag ng aking cellphone. Nagsimula akong gumawa ng detalyadong spreadsheet. Itinala ko ang lahat ng nangyari sa nakalipas na mga buwan. Sa 800,000, 800,000 pesos na renovation ng bahay, 400,000 pesos ang binayaran ko. Sa 600,000 pesos na gamit, na 10,000 pesos, 300,000 pesos ang binayaran ko. Kahit ang ER1 milyon, 1,000,000 pesos, na gastos sa kasal ay hinati namin sa 2,000,000 bawat isa. At ngayon, gusto niyang hatiin din namin ang pang-araw-araw na gastusin. Tumango ako at sumang-ayon, ngunit nagsimula akong gumawa ng bagong listahan, isang listahan na naglalaman ng lahat ng bagay na pwedeng kalkulahin. Depresasyon ng kondo, batay sa halaga nito sa merkado, rental value, kalahating paghahati sa utility bills, kuryente, tubig, internet, depresasyon ng gamit sa kusina kaldero, pinggan, serbisyo sa personal na pangangalaga, paglalaba, pagluluto batay sa labor cost per hour, at kahit depresasyon ng mga consumables tulad ng shampoo, toothpaste at toilet paper, kinakalkula batay sa unit ng paggamit. Nagpasya akong ipatupad ang sistema ng paghahati ng gastos na ito sa isang ekstremong paraan. Gagawin ko itong isang pabigat, abala at isang bangungot para kay Miguel. Gusto kong pagsisihan niya ang kanyang malamig na mungkahi. Hindi ako magdidiborsyo agad. Hahayaan ko siyang ilantad ang kanyang sariling pagiging mapagkalkula at itutulak ko siya sa ganoong sitwasyon. Madaling araw, isinara ko ang aking laptop. Nakumpleto na ang perpektong plano. Nang sumikat ang unang sikat ng araw sa kurtina, tapos na ang aking trabaho. Nagising ako, naligo, at sa halip na ang karaniwan kong malambot at pambabaeng chiffon blouse, nagsuot ako ng navy silk shirt na may stand collar at itim na slacks. Tinali ko ang buhok ko,
ng mataas at naglagay ng magaan na pampaganda na nagbigay sa akin ng malinis at matalas na hitsura, suot ang manipis na metal-rimmed eyeglasses. Gusto kong magmukhang isang female executive, hindi isang bagong kasal. Nagising si Miguel at medyo nagulat siya sa bago kong hitsura. Sonia, iba ang suot mo ngayon, para kang pupunta sa stockholders meeting, sabi niya. Tumatawa, ngunit may halong kasiyahan ang boses niya. Malamang, inakala niyang nagbihis ako para mapahanga siya. Tama ka, papunta ako sa stockholders meeting, kalmado kong sabi. Naghahanda ako para sa pagpupulong tungkol sa ating kasunduan sa paghahati ng gastos. Halos mabulunan si Miguel habang nagsisipilyo. Pumunta siya sa hapagkainan, kung saan inihanda ko na ang detalyadong printout. Ano ito? Kailangan pa bang maging ganito kagrabe? Tanong niya. Seryoso ako sa sinabi ko kahapon, pero hindi naman natin kailangan gumawa ng mga papeles. Mag-asawa tayo. Dahil mag-asawa tayo, kailangan mas malinaw at mas malinaw ang lahat. Sagot ko, itinuro ang unang papel. Ganap na, talaan ng kalkulasyon ng gastos. Itinuro ko ang unang item na nakalimbag ng makapal, gastos sa pabahay. Detalyado kong sinuri na ang tinatayang halaga ng kondo na ito ay 50 milyon at ang depreciation period ng asset ay 50 taon. Kaya ang buwanang depresasyon ay humigit kumulang 33 senta. Tingnan mo, Miguel, ang 10 million na down payment ay bigay ng aking mga magulang at ito ay 50% ng halaga ng bahay. Ngunit ang pangalan mo lang ang nakalagay sa titulo ng lupa. Ayon sa prinsipyo ng paghahati ng gastos, kung kailangan kong mag-ambag ng kalahati sa gastusin sa pamumuhay, dapat mo ring ibalik ang pagiging patas sa asset. Sumimangot si Miguel. Sabi ko, ako ang magbabayad ng buong amortisasyon. Iyon ang pinakamalaking kontribusyon ko. Ngumiti ako ng malamig. Tama. Pero ang amortisasyon na iyan ay proseso lang ng pagbabayad ng R10 million na down payment na ibinigay ng aking mga magulang. Tandaan mo na, kung wala ang I10 million na iyon, hinding-hindi mo mabibili ang bahay na ito. Nagbabayad ka lang ng utang. Itinuro ko ang pangalawang item, tungkol sa gastos sa pagpapaayos at matibay na gamit. Ang kabuuang gastos ay E1.4 million at nagbayad ako ng E1 700,000. Kung kukunin natin ang average depreciation period na 5 taon, ang buwanang depresasyon ay humigit kumulang 123,333. Kalahati ng pera ko ang ibinayad ko sa lahat ng kasangkapan at gamit sa bahay na ito. Kung gusto mong hatiin ang gastusin sa pamumuhay sa kalahati, dapat mo ring hatiin ang depresasyon ng mga ginagamit mo. Dining table, upuan, refrigerator, washing machine, lahat ng ito ay nasisira sa paglipas ng panahon. Namutla ang mukha ni Miguel. Hindi niya inakala na ganoon ako kadetalyado sa kalkulasyon. Inaasahan niya lang na magbayad ako ng mga groceries at utility bills habang siya ang nagpapasya sa malalaking bagay. Sonia, sadyang ginugulo mo ang problema. Nagsimula nang may inis ang boses ni Miguel. Hindi, Miguel. Sinusunod ko lang ang prinsipyong iminungkahi mo. Ganap na, paghahati ng gastos. Kung gusto mong hatiin sa kalahati, dapat hatiin ang lahat sa kalahati. Kung gusto mo akong gawing parang roommate, ginagamit ang kontrol mo sa pananalapi at ang bahay na ito bilang dahilan, gagamitin ko rin ang prinsipyong iyan para lumaban. Tinitigan ko siya, at ang aking tingin ay matatag. Gusto mo ng paghahati ng gastos para makontrol mo ako at mapakinabangan ang kompromiso ko. Ngunit gagawin kong ekstremong kasangkapan ang paghahati ng gastos na ito para ilantad ang iyong pagiging makasarili at pagiging mapagkalkula. Ito ang aking counter-gambit. Nawalan ng masabi si Miguel. Tinitingnan niya ako hindi bilang ang maamo at masunuring asawa na inaakala niya, kundi bilang isang equal opponent. Inilapit ko sa kanya ang pangalawang papel. Ito ang detalyadong arawang talaan ng gastos. Mula ngayon, ang lahat ng gastos, almusal, tanghalian, groceries, gasolina, kahit isang pakete ng instant noodles
ay dapat na malinaw na itala sa logbook na ito. Ang lahat ay dapat may resibo at magre-reconcile tayo tuwing weekend. Halos gusto ni Miguel na ibagsak ang mesa. Sonia, nababaliw ka ba? Gusto mo ba tayong mamuhay na parang roommate sa dorm? Ikaw ang nagmungkahi ng sistema. Ako lang ang nagpapatupad, sabi ko nang may malamig na ngiti. Ngayon, pumili ka. Lubusan nating ipatupad ang sistemang ito sa bawat maliit na detalye o itigil mo ito ngayon at mamumuhay tayo bilang tunay na mag-asawa, gumawa ng joint account, ilagay ang ating dalawang pangalan sa titulo ng lupa at wala ng ganitong mga kalkulasyon. Pumili ka. Nanahimik si Miguel. Nagpupumiglas siya sa gitna ng pagpipilian. Hindi niya ito pwedeng kansilahin agad dahil nangangahulugan iyon na inaamin niya ang kanyang pagiging mapagkalkula at pagiging makasarili. Ngunit hindi rin niya makakayanan ang buhay na inilarawan ko. Ang kawalang katarungan ay nalantad at ang kontrol sa pananalapi ay wala na sa kamay ni Miguel. Nawala niya ito sa isang gabi. Tumayo ako at inayos ang kwelyo ko. Binibigyan kita ng isang araw para mag-isip. Aalis na ako para magtrabaho. Ang almusal ay bahala na ang bawat isa sa atin. Tapos na ako sa aking bahagi. Lumabas ako ng kondo. Kakaiba, gumaan ang pakiramdam ko. Nagsimula na ang tunay na digmaan at ako ang nagbigay ng utos. Isinara ko ang pinto ng kondo. Walang paalam o malambing na kilos. Alam kong nakaupo pa rin si Miguel sa hapagkainan. Nakatitig sa mga papel na iniwan ko. Nagbabago ang kulay ng mukha dahil sa galit, gulat at marahil isang malabong takot. Hindi ako nagmadali sa daan papunta sa trabaho. Nagmaneho ako ng dahan-dahan, huminga ng malalim at sinubukang gamutin ang sugat sa aking puso. Minaliit ako ni Miguel. Inakala niyang ang babaeng pinalaki sa proteksyon ng kanyang mga magulang at madaling tinanggap ang kanyang mungkahi ay madaling makikipagkompromiso sa isang dipatas na kasunduan sa pananalapi. Hindi niya alam na sa likod ng aking maamo na hitsura ay naroon ang isang babae na magiging labis na rasyonal at matatag kapag nasa dead end. Napagtanto ko na ang pagdidiborsyo ngayon ay magiging napakadali para kay Miguel. Mawawalan siya ng kaunting oras, ngunit mananatili ang kanyang dangal at, mas mahalaga, ang kontrol sa bahay. Hindi ko iyon matatanggap. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam ng kontrolado, ng kinakalkula kahit sa barya na pilit niyang ipinapasa sa akin. Hindi lang ito labanan sa pananalapi, kundi labanan ng pagmamalaki. Naalala ko nang sinubukan ni Miguel na baliwalain ang kanyang malamig na mungkahi na may nagbibiro lang ako mahal. Sinubukan niya ako at nang madali akong sumang-ayon, nagsimula siyang matakot. Ngunit huli na ang lahat. Nagpasya akong tanggapin ang sistema ng paghahati ng gastos, ngunit ipatupad ito ng ekstremong paraan na ginawa itong pinakamalakas na sandata ng paghihiganti. Pagdating sa trabaho, kinansel ako ang aking lunch meeting sa isang kasamahan para ilaan ang oras ko sa paghahanda. Binuksan ko ang laptop at sinimulan kong kumpletuhin ang spreadsheet. Hindi ako huminto sa depresasyon ng kasangkapan o utility bills. Hinalukay ko ang pinakamaliit na gastusin. Mga gastos na hindi kailanman maiisip ni Miguel. Detalyado kong kinalkula ang depresasyon ng mga personal na gamit sa kalinisan. Inakala ko na ang body wash na nagkakahalaga ng ₱500 ay ginagamit sa loob ng 30 araw na may humigit kumulang 10 grams sa bawat gamit. Kinalkula ko ang cost per use niya. Ganito rin sa toothpaste, toilet paper at kahit laundry detergent. Naalala ko na minsan ay nakalimutan niyang bumili ng razor at ginamit ang akin ng sandali. Agad akong nagdagdag ng item. Bayad sa paggamit ng personal na asset ng walang paunang abiso at naglagay ng presyo na 20% na mas mataas kaysa sa halaga ng pagbili ng bagong item. Gumawa rin ako ng mga patakaran para sa service sa bahay. Kung lalabhan ko ang damit naming dalawa, aabutin ito ng 30 minuto bawat araw. Tinantiya ko ang halaga ng aking paggawa sa 300 bawat oras. Kung gayon, kailangan magbayad ni Miguel ng $150 bawat araw para sa laundry service. Kung siya mismo ang maglalaba, hindi ako magpapabayad.
ganito rin sa pagluluto at paglilinis ng bahay. Ang lahat ay dapat i-convert sa pera at kalkulahin batay sa oras ng paggawa. Naghanap ako ng basic labor law at household service rates para makapagbigay ng mga numero na makatwiran at sapat na nakababanta. Inilaan ko ang buong umaga para mag-imprenta ng maraming dokumento. Una, ang detalyadong patakaran sa paghahati ng gastos at talaan ng presyo ng serbisyo. Kasama sa patakaran ang isang clause tungkol sa service fee kung ang isang panig ay nagtatakip ng kumot o nag-aayos ng aircon para sa kapakinabangan ng kabilang panig, HAL 50 bawat gawain. Ang clause na ito ay maaaring magmukhang katawa-tawa, ngunit idiin nito ang ekstremong pagiging di makatwiran na nilikha ni Miguel sa relasyong ito. Pangalawa, isang joint expense logbook na nakaimprenta sa matigas na pabalat. Ang pabalat ay may tatak ng isang logo ng timbangan at ang mga salitang ganap na pagiging patas. Ang logbook na ito ay magiging lugar para itala ang bawat transaksyon, bawat gastos at bawat utang sa pagitan ng dalawang mag-asawa. Panghuli, naghanda ako ng mga notice na ididikit sa refrigerator at banyo, ang mga lugar na madalas gamitin ni Miguel. Ang mensahe ay napakaikli. Ang lahat ng pagkain at gamit na hindi nakatala sa joint expense logbook ay personal na asset. Kapag ginamit, kailangan iulat at bayaran ayon sa presyo sa merkado. Tapos na ang lahat ng paghahanda. Inayos ko ang mga ito sa isang gray briefcase na mukhang propesyonal at malamig. Nagpasya ako na mula sa sandaling ito, hindi na ako ang cute na bagong kasal na si Sonia. Ako si Sonia, ang sole financial manager at business partner ni Miguel sa proyekto ng kasal na ito. Bumalik ako sa bahay bandang 7:00 ng gabi, medyo huli kaysa karaniwan. Gusto kong bigyan si Miguel ng sapat na oras para pag-isipan ang ultimatum na binitawan ko kaninang umaga. Pagbukas ko ng pinto, ang kondo ay binalutan ng nakakatakot na katahimikan. Nakaupo si Miguel sa sofa, hawak ang TV remote, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo at ang kanyang mukha ay nakasimangot at mukhang pagod. Wala siyang ginawang pagluluto o paglilinis. "Dumating ka na," sabi ni Miguel. Ang boses niya ay tuyo. "Oo, dumating na ako." "Nagpasya ka na ba kung itutuloy natin o ititigil ang sistema ng paghahati ng gastos?" Diretsahan kong tanong. Tumayo si Miguel at lumapit sa akin. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko, na para bang gusto niya akong pakalmahin, ngunit mabilis kong inalis ang kamay ko, iniiwasan ang kanyang tingin. "Sonia, hindi mo kailangang maging tensyonado ng ganyan." Sabi ko, "Nagbibiro lang ako. Alam kong nagkamali ako. Kakansilahin ko ang lahat, okay? Mag-asawa tayo. Ayokong magkaroon ng lamat sa atin dahil sa pera." Ngumiti ako, ngunit walang init sa ngiting iyon. "Sinabi mo rin iyan kaninang umaga, Miguel. At sinabi ko na huli na, kailangan ko ng assurance. Gusto kong maintindihan mo na ang mungkahi mo ay hindi biro, kundi isang seryosong kawalang-galang. Buong araw akong naghanda para harapin ang iyong tunay na intensyon." Inilapag ko ang briefcase sa ibabaw ng mesa, binuksan ang zipper, at inilabas ang joint expense logbook. "Dahil pinili mo, ipapatupad ko ng absolute ang sistemang ito mula ngayon." Tiningnan ni Miguel ang logbook at muli akong tiningnan. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kawalang magawa at galit. Ganap na nawala sa kanya ang kontrol sa sitwasyon. Nang gabing iyon, hindi nakatulog ng mahimbing si Miguel. Patuloy siyang naglalakad-lakad sa silid at paminsan-minsan ay sumisilip sa akin na nagbabasa ng libro na may ganap na kalmado ang mukha. Kinaumagahan, nauna akong nagising kay Miguel. Pumunta ako sa kusina at nagsimulang maghanda ng almusal para sa sarili ko lang. Nagprito ako ng 2 itlog, kaunting ham at 2 hiwa ng tinapay. Eksakto lang ang ginawa ko para sa aking bahagi at inilagay sa maliit na plato. Nagtimpla rin ako ng 1 tasang black coffee para sa akin. Pagkatapos kong kumain, inayos ko ng maayos at hinugasan at pinatuyo ang aking mga plato. Iniwan kong malinis ang stove, frying pan at mga utensil. Hindi ko ginamit ang anumang pagkain sa refrigerator ni Miguel
Bandang alas 7:00 ng umaga, nagising si Miguel. Pumasok siya sa kusina na may mukhang antok pa, malabo ang mata dahil sa kakulangan ng tulog at pag-aalala. Nakita niya ako na nakasuot ng beige suit, maayos ang buhok, at may hawak na joint expense logbook at ballpen. "Gising ka na," kalmado kong sabi. "Tapos na ako sa almusal. Bahala ka na sa sarili mong almusal. Huwag mong kalimutan na sisimulan na natin ang bagong patakaran ngayon." Natigilan si Miguel. "Hindi mo ako ipinagluto ng almusal o kahit kape man lang." Ibinaba ko ang ballpen at itinuro ang isang linya sa logbook. "Tingnan mo ang detalyadong patakaran sa paghahati ng gastos." Sa ilalim ng household services, binanggit ko ang serbisyo sa pagluluto at paggawa ng inumin, dala randing bawat oras. "Kung gusto mong ipagluto kita ng kape, sisingilin kita ng 50 para sa 10 minuto ng aking paggawa, plus depresasyon ng coffee machine at halaga ng raw materials. Sumasang-ayon ka ba sa pagbabayad?" Biglang nakaramdam ng pagkatuyot sa lalamunan si Miguel. Hindi niya inakala na magiging ganito ako kaseryoso. Galit siya, ngunit wala siyang magawa. Siya mismo ang nagmungkahi ng sistema. "Asawa kita. Paano mo nakakalkula kahit ang barya?" Sumbat ni Miguel. "Asawa mo ako. Ngunit ikaw ang nagmungkahi na maging financial partner ko noong gabi ng aming kasal. Iginagalang ko ang iyong mungkahi." Sagot ko nang walang anumang pag-aalinlangan. "Kung ayaw mong kalkulahin ang labor cost, pumasok ka sa kusina at magluto ka sa sarili mo." Naiinis na binuksan ni Miguel ang refrigerator. Kukuha sana siya ng isang karton ng gatas at ham, ngunit bigla siyang nakakita ng maliit na dilaw na memo na nakadikit sa pinto ng refrigerator. "Ang mga sangkap ng pagkain ay personal na asset. Kapag ginamit, kailangan iulat at bayaran ayon sa presyo sa merkado." Inalis niya ang memo at tinitigan ako ng may galit. "Anong kalokohan ito? Sonia, mag-asawa tayo. Kailangan pa ba nating magbayad sa isa't isa kahit sa paghahati ng isang karton ng gatas? Ang gatas na iyan ay binili gamit ang pera ko. Kung gusto mo itong gamitin, kailangan mong magbayad." Kalmado kong sabi. Binuksan ko ang logbook at itinuro ang item. 1 carton ng fresh milk, 150. Kung gagamit ka ng 100 ml, galiman 5 iyan. Gusto mo pa bang kumain ng ham? May binili akong 200 grams na ham na 80. Kung gagamit ka ng 50 grams, galimanti iyan. Kaya ang total mo ay 35. Natigilan si Miguel. Para siyang nahuli sa akto ng pagnanakaw sa sarili niyang bahay. Naramdaman niya ang pagkalkula at pagbabantay kahit sa barya, at nahirapan siyang huminga. Lagi siyang nagkalkula sa akin, ngunit hindi niya kailanman naranasan ang ganitong ekstremong kalkulasyon na ibinalik sa kanya. Padabog niyang inihagis ang memo sa mesa, kinuha ang wallet niya at inihagis ang isang Air 1000 na papel. "Heto, kunin mo. Wala akong kakainin," sigaw ni Miguel, at tumalikod siya, papunta sa silid tulugan, at malakas na isinara ang pinto. Kalmado kong kinuha ang pera at inilagay sa column ng expense logbook. Binuksan ko ang pahina ng unang transaksyon ngayon. Bayad sa personal na pagkain, pumasok na i-1,000. Gastos sa almusal ni Miguel, A0, tumiis sa gutom. Nagdagdag ako ng memo. Kailangan kalkulahin muli ang depresasyon ng dining table, living room, joint use. Ngumiti ako. Alam kong ang galit at pagiging mapagkalkula ni Miguel ay nagdulot sa kanya ng gutom at galit sa unang umaga ng ganap na paghahati ng gastos. Ganap na nawala sa kanya ang kontrol. At nakuha ko ang una kong tagumpay. Tumayo ako at kinuha ang gray briefcase at naglabas ng envelope. Inilagay ko ang Airy 1000 sa loob. Nakasulat sa labas, "Pondo sa paghahati ng gastos. Ang lahat ay dapat itala at walang dapat makalimutan." Pagkatapos, kinuha ko ang bag ko at umalis para magtrabaho. Bago umalis ng pinto ng kondo, huminto ako. Naalala ko noong gabi ng aming kasal, hinila ni Miguel ang kumot sa kanyang panig at kailangan kong magising para hilahin ito pabalik. Ngumiti ako
Naaalala ang clause na idinagdag ko, bayad sa serbisyo sa pagtatakip ng kumot at pag-aayos ng aircon. Nangako ako sa sarili ko. Ngayong gabi, Miguel, magdaragdag ako ng go inapunta-pung na utang sa iyo para sa serbisyo sa pagtatakip ng kumot ng iyong asawa. Isinara ko ang pinto. Ang tunay na digmaan ng buhay sa ilalim ng malamig na kalkulasyon na siya mismo ang lumikha ay nagsisimula pa lang. Sa sumunod na mga araw, pinanatili ko ang aking kalmado at profesionalismo hanggang sa tuluyang nawalan ng kontrol si Miguel. Hindi na ako ang maamo at masunuring asawa, ganap akong nagbago. Ang aking pananamit ay nagbago sa matalas na office look, tulad ng suit, silk shirt, pencil skirt o slacks. Palagi akong may suot na silver metal watch, hindi para tingnan ang oras, kundi para ipaalala kay Miguel ang aking pagiging seryoso at time management. Ang aking ugali ay naging kumpiyansa, malamig at rasyonal. Gusto kong ipakita kay Miguel na kaya kong maging ganap na malaya at ang kanyang presensiya sa aking buhay ay ngayon ay purong kalkulasyon sa pananalapi na lang. Sa unang hapunan pagkatapos itatag ang mga patakaran, gumawa ako ng maliit na pizza na eksakto lang para sa akin. Nang umuwi si Miguel at nakita akong masarap na kumakain, nagtanong siya, "Sonia, wala kang ginawa para sa akin." Itinaas ko ang ulo ko at kalmado kong sumagot, "Para sa akin lang ang ginawa ko. Dahil pinili mong huwag gamitin ang cooking service ko kaninang umaga, ayaw ko nang sisingilin ka ng labor cost. Mag-order ka ng delivery o magluto ka sa kusina. Huwag mong kalimutan na itago ang resibo para sa kalkulasyon ng paghahati ng gastos." Napilitan si Miguel na mag-order ng delivery. Nang dumating ang delivery rider, maingat kong ipinaalala sa kanya, "Miguel, huwag mong kalimutan na kailangan mo ring kalkulahin ang depresasyon ng kuryente para sa pag-charge ng cellphone mo at ang halaga ng tubig para sa paghugas ng kamay pagkatapos kumain." Detalyado kong kakalkulahin iyan sa weekend. Halos ihagis ni Miguel ang cellphone niya. Nagreklamo siya, "Paano ka naging ganito kakuripot? Ginagawa mong pera ang lahat." "Ikaw ang nagmungkahi ng absolute cost splitting." Paalala ko, humigop ng malamig na orange juice. "Seryoso ko lang itong ipinapatupad. Dahan-dahan kang masasanay. Sa weekend na ito, magkakaroon tayo ng total reconciliation." Sa buong linggo, ang atmosfera sa bahay ay nakakakaba. Si Miguel ay kailangang bumili ng sarili niyang gamit at labhan ang sarili niyang damit. Patuloy siyang lumalabag sa mga patakaran at itinala ko ito sa expense logbook. Halimbawa, isang umaga, nagmamadaling umalis si Miguel para magtrabaho at nakalimutan ang susi niya. Tinawagan niya ako sa opisina. Sabi ko, "Kung gusto mong bumalik ako para buksan ang pinto, sisingilin kita ng 50 bawat kilometro para sa travel cost at 500 bawat oras para sa loss of working time. Sumasang-ayon ka ba sa pagbabayad?" Galit na pinatay ni Miguel ang phone. Sa huli, siya mismo ang kailangang maghanap ng gagawa ng duplicate key. Naalala ko rin ng isang gabi, patuloy na umuubo si Miguel dahil nilalamig siya. Sa nakasanayan, inabot ko ang kamay ko at tinakpan siya ng kumot. Ngunit pagkatapos, agad kong itinala, "Serbisyo sa pagtatakip ng kumot nursing service para kay Miguel, 50. Kinaumagahan, ipinakita ko sa kanya ang logbook. Sumigaw si Miguel, "Anong comedy ito? Asawa mo ako at sisingilin mo ako ng pera sa pagtakip lang ng kumot." Maging asawa man o financial partner, kailangang maging malinaw. Iyan ay labor cost na hindi kasama sa orihinal na kasunduan. Sabi ko ng walang emosyon, "Kung ayaw mong magbayad, ikaw mismo ang magtakip ng sarili mong kumot at maging responsable sa sarili mong kalusugan." Noon lang naramdaman ni Miguel ang tunay na pagod at pagkasawa sa bagong buhay na ito. Naalala niya ang dating komportabling buhay kung saan inihanda ko ang lahat para sa kanya mula sa pagkain hanggang sa damit. Ang kanyang personal na gastusin sa pamumuhay ay tumaas dahil kailangan niyang bilhin ang lahat ng sarili niya. At patuloy pa rin siyang nagbabayad ng amortisasyon ng bahay bawat buwan, kahit iginigiit ko na iyon ay pagbabayad lang ng Y10 milyon na down payment na ibinigay ng aking mga magulang.
Dahil sa pagbabago ng aking hitsura at ugali, hindi na sinubukan ni Miguel na makipag-usap sa akin sa isang patriarkal na paraan. Kailangan niyang harapin ako na parang isang malamig na accountant. Pagkalipas ng 6 na araw, sa unang araw ng reconciliation ng gastos, inihanda ko na ang weekly income and expense statement ng maaga. Inimprenta ko ito ng maganda, kumpleto sa virtual signatures naming dalawa. Umupo ako sa hapagkainan, naghihintay na umuwi si Miguel. Nang pumasok si Miguel sa bahay, mukha siyang pagod at may dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang work stress at ang pinansyal na presyon at kuripot na kalkulasyon sa bahay ay tuluyang bumagsak sa kanya. Dumating ka na, sabi ko. Umupo ka. Kailangan nating gawin ang unang reconciliation para sa pagpapatupad ng absolute cost splitting. Padabog na umupo si Miguel. Tumingin siya sa akin at nagmakaawa. Sonia, mahal, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Nagbibiro lang ako. Hindi mo kailangang gawing ganito kaseryoso ang lahat. Sinasabi ko, kakanselahin ko ang sistemang ito ngayon. Bumalik tayo sa dati, okay? Inilapit ko sa kanya ang tablet PC. May detalyadong Excel file sa screen na may kulay pula at asul. Tingnan mo ito, Miguel. Sabi ko ng malamig. Sabi mo, biro, pero tinanggap ko ito bilang katotohanan. At ang katotohanan ito ay naglantad ng maraming bagay tungkol sa iyo. Tingnan mo. Ang total joint cost ng pamilya natin nitong linggo ay 27,000, 7,000 pesos. At 3,000, 3,000 pesos. Diyan ay personal na gastos mo na ginamit mo bukod sa joint fund. Kailangan mo akong bayaran ng AM 2,000, 2,000 pesos, na joint cost contribution at TR 1,000, 1,000 pesos. Para sa depresasyon ng kasangkapan at service fee na ginawa ko para sa iyo tulad ng laundry at cleaning. Tiningnan ni Miguel ang mga numero. Hindi niya inakala na ganoon kalaki ang gastos. Hindi ako gumastos ng ganyan kalaki. Gusto mo bang i-check natin ang bawat resibo? 240 para sa toothpaste at shampoo ko na lihim mong ginamit, 500 para sa delivery food na ikaw lang ang kumain. 140 para sa laundry service na ginawa ko para sa iyo ng 2 beses. At use 50 para sa pagtakip ng kumot noong Martes ng gabi. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang logbook? Itali mo, sabi ko. Iniabot ko sa kanya ang joint expense logbook. Nang makita niya ang nakasulat na o inimapunta para sa taking in service, sumiklab ang galit niya. Demonyo ka, Sonia. Gusto mo ba akong pahirapan? Wala kang puso, sigaw ni Miguel. Tinakpan ang ulo niya ng 2 kamay. Ikaw ang gumawa sa akin na maging ganitong demonyo, Miguel. Ginawa mong isang financial transaction, isang tuyong kalkulasyon, ang ating kasal noong gabi pa lang ng kasal. Sinusunod ko lang ang patakaran na itinatag mo, sagot ko. Kung gusto mong kanselahin ito, kailangan mong aminin na sinaktan ako ng iyong kalkulasyon at bayaran ito sa pamamagitan ng ganap na pagbabago ng pagmamay-ari ng asset at paraan ng pamamahala sa pananalapi sa bahay. Ibinaba ni Miguel ang kanyang ulo, hindi makapagsalita. Alam niya na kung papayag siyang kanselahin ito, mawawala sa kanya ang kontrol at kailangan niyang idagdag ang pangalan ko sa titulo ng lupa ng bahay. Nangangahulugan iyon ng ganap na pagkatalo. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang isang webpage at inilagay sa harap ni Miguel. Ito ang detalyadong patakaran sa paghahati ng gastos at talaan ng presyo ng serbisyo. Tingnan mo ulit, Miguel. Lubusan kong ipapatupad ang bawat item sa paghahati ng gastos hanggat hindi ka opisyal na umaamin sa pagbabago ng iyong ugali at pamamahala sa pananalapi. Magbabayad ako, babayaran ko ang lahat. Biglang sumigaw si Miguel, kinuha ang wallet niya at inihagis ang salapi sa mesa. Ayoko nang pag-usapan ang ganitong murang usapin. Kalmado kong binilang ang pera. Nambarata 3,000. Eksakto. Itinala ko sa logbook, pagbabayad ng utang ni Miguel sa unang linggo na kumpleto. Tiningnan ko si Miguel. Ang aking absolute proposal ay opisyal na kinumpirma ng kanyang sariling aksyon. Nabigo ang gambit ni Miguel
at kailangan niyang tanggapin ang buhay na puno ng kalkulasyon na siya mismo ang lumikha. Pagkatapos ng tensyonadong reconciliation na iyon, ganap na nagbago ang ugali ni Miguel. Hindi na siya nag-aabala na magpilit o magbiro. Tinanggap niya ang pamumuhay sa ilalim ng sistema ng paghahati ng gastos, ngunit may matinding galit at pagkadismaya. Ang bawat aktibidad sa bahay ay naging proseso ng accounting audit. Kinaumagahan, pumasok ako sa kusina at nagluto ng almusal para sa sarili ko lang, gaya ng dati. Habang kumakain ako, pumasok si Miguel sa kusina. Hindi niya ako tiningnan. Binuksan niya ang refrigerator. Nakita ang memo na nakadikit na nagsasabing ang mga sangkap ng pagkain ay personal na asset at malakas na isinara ang pinto. Nagpasya siyang huwag gumamit ng kahit ano sa akin. Naglakad si Miguel patungo sa coffee machine. May binili siyang sarili niyang pakete ng instant coffee. Nagtimpla siya ng kape para sa sarili niya. Nang sisimulan na sana niyang inumin ito, malambing kong sinabi, "Miguel, huwag mong kalimutan na itala ang gastos sa kuryente para sa paggamit ng electric kettle at depresasyon ng mug. Gusto mo bang tulungan kitang kalkulahin?" Lumingon si Miguel, puno ng galit ang kanyang mga mata. "Kaya ako mag-isa, hindi mo kailangang ipaalala sa akin bawat oras." "Mabuti. Siguraduhin mo lang na itatago mo ang resibo ng instant coffee mo. Magre-reconcile tayo sa weekend, paalala ko." Naalala ko rin ang isa pang sitwasyon. Nang gabing iyon, nagbabasa ako ng libro at nanonood si Miguel ng TV sa sala. Bigla siyang tumayo at naglakad patungo sa kurtina. Hinila niya ang kurtina para hindi pumasok ang liwanag ng ilaw sa kalye. "Miguel, anong service ang ginamit mo?" tanong ko. Natigilan si Miguel. "Naghila lang ako ng kurtina." "Kakalkulahin mo rin iyon?" "Oo. Ang kurtina ay isang item na may depresasyon at may kontribusyon ako sa installation cost nito. Bukod pa rito, ang aksyon mo sa paghila ng kurtina ay nakaapekto sa visual comfort ko. Pero hindi ako sisingil ng labor cost. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na ang bawat aksyon na nangyayari ay maaaring i-convert sa gastos," sabi ko. Hindi makayanan ni Miguel ang ganitong pagiging kuripot. Ayaw niyang mamuhay sa isang bahay kung saan ang lahat ay kinokontrol ng isang malamig at matalas na babae. Ang rurok ng detailing na ito ay nang ipaalala ko sa kanya ang tungkol sa night care service. Maaga isang umaga, paglabas ko ng silid, nakita ko si Miguel na nakatayo sa harap ng salamin na may inis na mukha. "Naalala mo ba ang nangyari kagabi, Miguel?" tanong ko. Lumingon siya nang may pagbabantay. "Ano? Anong nangyari kagabi?" "Sinipa mo ang kumot mo ng 2 beses kagabi. Kailangan kong takpan ka ulit. Iyan ay care service na wala sa orihinal na kasunduan. Itinala ko sa logbook. A50, bawat gawain. A100 ang total. May reklamo ka ba?" Natigilan si Miguel. Hindi niya inakala na itatala ko kahit ang walang malay niyang aksyon habang natutulog. "Sonia, ang lupit mo," bulong ni Miguel. "Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging malupit pagdating sa pera, Miguel." "Ipinapatupad ko lang ang iyong aral," sagot ko. "At may nakita akong maliit na mantsa sa carpet sa sala kaninang umaga. Aabutin ng 10 minuto para punasan. Sisingilin kita ng iling 150 para sa unscheduled cleaning service na ito. Gusto mong ako ang gumawa?" Nalilitong umiling si Miguel. Umalis siya nang walang salita, malakas na isinara ang pinto, hindi kumain ng almusal. Mas gugustuhin niyang magutom kaysa kumain ng pagkain na puno ng kalkulasyon. Pinanood ko siyang umalis. Hindi ako masaya o nagtagumpay. Ngunit alam kong nagtagumpay akong gawing ekstremong kasangkapan ang sistema ng paghahati ng gastos na naglantad ng malinaw sa pagiging makasarili at pagiging mapagkalkula ng aking asawa. Ang aking gambit ay nagtagumpay. Binuksan ko ang logbook at itinala, income o 0. Gastos sa almusal ni Miguel, A0. Ayaw. Gamitin. Ang puso ko ay kalmado. Umalis si Miguel para magtrabaho, puno ng di mapigilang galit. Naramdaman niya na sistematikong pinahihirapan siya sa sarili niyang bahay kung saan siya ang may-ari.
Ang absolute cost splitting ay naging isang di nakikitang kulungan kung saan ang bawat maliit na aksyon ay kino-convert sa pera at itinatala bilang utang. Sa oras ng lunch, nag-order si Miguel ng office lunch, sadyang pinili ang pinakamura at nangako sa sarili, kailangan kong itago ang resibo, kailangan kong magtipid. Hindi ko dapat bigyan si Sonia ng anumang dahilan para magtala ng utang, ngunit ang ganitong kalkulasyon ay lalo lang nagpapagod at nagpapalungkot sa kanya. Nang hapong iyon, umuwi si Miguel ng mas maaga kaysa karaniwan. Gusto niya akong iwasan o, sa pinakamaliit, unahan ako sa sala para manood ng TV mag-isa. Nang pumasok siya sa bahay, ang lahat ay malinis at maayos pa rin at walang usok ng pagluluto. Gutom siya at gusto niya ng malamig na orange juice. Dumiretso si Miguel sa kusina at binuksan ang refrigerator. Pagkabukas pa lang ng pinto, nakita niya ang maliit na dilaw na memo na nakadikit sa lalagyan ng itlog na madalas niyang kunin para magprito tuwing umaga. Nakasulat ito sa maliit at matalas na sulat kamay ko. Ang mga sangkap ng pagkain ay personal na asset. Kahit isang patak ng toyo, kailangan agad iulat at bayaran ayon sa presyo sa A-Mart. Kapag hindi naulat, 20% multa ang ipapataw sa halaga ng item. Mabilis na umakyat ang galit ni Miguel. Marahas niyang inalis ang memo, ginulo ito, at inihagis sa basurahan. Binuksan niya ang lalagyan ng orange juice at sasalin sana, ngunit huminto ang kamay niya sa ibabaw ng lalagyan. Naalala niya ang babala ko, kahit isang patak ng toyo. Kung iinom siya ng orange juice nang walang report, sisingilin ko siya at magpapataw ng 20% multa. Alam niyang isasagawa ko ang sinabi ko. Napilitan si Miguel na isara ang refrigerator. Lumabas siya sa sala, binuksan ang sarili niyang liquor cabinet at kinuha ang isang lata ng serbesa. Ang serbesa ay personal na asset niya, binili gamit ang personal na pera at hindi nakatala sa expense logbook. At least, hindi ko kailangang magbayad sa kanya para sa serbesang ito, mapait na naisip ni Miguel. Pagkatapos ubusin ang isang lata, sumakit ang tiyan ni Miguel. Nakita niya ang isang maliit na pakete ng peanut brittle sa coffee table na madalas kong bilhin. Gustong-gusto niya ang peanut brittle na ito. Kukuha sana siya ng isang piraso, ngunit binawi niya ang kamay niya. Na-imagine niya ang eksena na hahawakan ko ang logbook at itatala. Depresasyon ng peanut brittle ni Sonia. 3 piraso, timbang 10 grams, halaga aw 50. Multa sa paggamit ng personal na asset ng walang report, awan 10. Total awan 60. Ang pagiging kuripot na ito ay ginawang isang bitag ang lahat ng buhay sa bahay. Hindi na siya makakagalaw ng komportable o makakagamit ng kahit anong hindi kanya. Ang bahay na ito ay hindi na ang kanyang bahay, kundi isang paid service, parang isang dorm na pinamamahalaan ko. Sinubukan ni Miguel na sirain ang katahimikan at tensyon. Binuksan niya ang TV, sadyang pinili ang isang comedy show para gumawa ng masayang ingay. Lumabas ako sa silid tulugan. Hawak ko pa rin ang tablet PC at logbook. Kalmado akong umupo sa single-seater sofa. Miguel, nanonood ka ba ng TV ngayon? Tanong ko. Ang boses ko ay ganap na seryoso, walang halong biro. Naiinis si Miguel. Oo, nanonood ako ng TV. Hindi mo ba ako pwedeng hayaan? Hindi ako nanggugulo. Pinapaalala ko lang ang tungkol sa gastos, sabi ko. Kinalkula ko na ang power consumption ng TV na ito ay 100 watts. Ang isang oras na panonood ay katumbas ng 0.1 kilowatt. Ang average electricity rate ay yurt bawat kilowatt hour, kaya 8.80 iyan. Kailangan nating hatiin ang gastos na iyan sa kalahati. Pero kung ikaw lang ang nanonood, ikaw ang magbabayad ng buong 88. Pinatay ni Miguel ang TV. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang walang kabuluhang pag-uusap na ito. Naramdaman niya na binabantayan siya sa bawat sandali. Ang kontrol na gusto niyang ipataw sa akin ay bumalik at sinasakal siya. Tumayo si Miguel at dumiretso sa silid tulugan. Isinara niya at kinandado ang pinto. Gusto niya ng sarili niyang espasyo kung saan hindi ako nagbabantay at nagkakalkula. Ngumiti ako ng bahagya.
Ang pagsara ng pinto ay nangangahulugan na tinanggap ni Miguel ang isang buhay na malamig at malungkot, isang buhay na walang pagbabahaginan at koneksyon. Iyan ang karapat-dapat sa kanya pagkatapos ng kanyang malamig na mungkahi noong gabi ng aming kasal. Binuksan ko ang logbook at itinala ang item ng daily expense. Gastos sa kuryente, sa panonood ng TV. Ang 0, itinigil ang paggamit. Ang pang-11 hanggang ika-15 araw mula sa gabi ng kasal, si Miguel ay namuhay na halos ubos na ang mental na lakas. Nangako siya na kokontrolin niya ang lahat ng gastos, ngunit lalo lang lumaki ang kanyang gastusin dahil kailangan niyang bilhin ang lahat ng personal na gamit niya. Ang kalungkutan at presyon ay nagdulot ng pagkainis kay Miguel. Si Miguel ay isang lalaking mahilig sa komportable at relax na buhay. Noon, sanay siya sa malinis na damit na nilabhan at inayos ko, inihandang pagkain at maayos na bahay. Ngayon, kailangan niyang asikasuhin ang lahat sa sarili niya. Kailangan niya mismo ang mag-grocery, ngunit dahil hindi siya sanay magluto at ayaw niyang magbayad ng malaking depresasyon sa gamit sa kusina, madalas siyang kumakain ng fast food o simpleng pagkain lang. Hindi pera ang problema, ngunit ang pangangailangan na kalkulahin kahit ang barya ay isang mental torture. Naalala niya ang dating komportableng buhay, ang mainit na hapunan, ang sandali na inihahanda ko ang kanyang damit tuwing umaga. Ang pinakamalinaw na resulta ay lumitaw sa personal na pananalapi ni Miguel. Ang orihinal niyang layunin ay ilipat ang gastusin sa pamumuhay sa akin para makontrol at makapag-ipon siya ng pera, ngunit ngayon binaligtad ang lahat. Gumawa ako ng bagong item, pondo sa paghahati ng gastos, personal na gastos sa labas. Ang item na ito ay nagtala ng lahat ng personal na gastos na kailangan niyang bayaran ng mag-isa para mapanatili ang kanyang buhay. Kailangan niyang bumili ng sarili niyang shampoo, body wash at toothpaste at kailangan niyang bayaran ang 100% ng mga ito. Kailangan niyang bumili ng sarili niyang pagkain at ang gastos sa pagkain niya ay dumoble. Kailangan niyang bumili ng mga maliliit na personal na gamit tulad ng toilet paper at razor at kailangan niyang itago ang lahat ng resibo para patunayan na iyon ay personal na asset niya. Ang personal na gastusin sa pamumuhay ni Miguel ay tumaas at ang kalidad ng buhay niya ay bumaba ng husto. Binalutan siya ng obsession na itala ang lahat. Kailangan niya ring kalkulahin ang sarili niyang electricity at water bill batay sa oras ng paggamit ng computer, pag-charge ng cellphone at pag-on ng ilaw sa silid. Ang kalkulasyon na ito ay nagpabago sa isang matatag na lalaki na maging isang kuripot at self-sparring na tao. Ilang beses sinubukan ni Miguel na makipag-usap sa akin. "Sonia, kumusta ang trabaho mo ngayon?" Tanong ni Miguel, sinusubukang gumawa ng ordinaryong pag-uusap. Malamig kong sinagot, "Salamat, ayos lang ang trabaho ko." "Miguel, ginamit mo ba ang washing machine kahapon? May mga damit mo sa loob. Sisingilin kita ng 11 para sa paggamit ng kuryente, tubig, at depresasyon ng washing machine." Nanahimik si Miguel. Alam niyang isinara ko ang lahat ng pintuan na humahantong sa pagiging malapit at ang natitira lang sa pagitan namin ay mga numero at resibo. Hindi na niya kayang tiisin ang ganoong buhay. Ang lamig at pag-iisa sa sarili niyang bahay ay nagpaunawa kay Miguel sa kanyang malaking pagkakamali. Nawala sa kanya ang komportable, pag-aalaga at pinakamahalaga, ang respeto ng kanyang asawa dahil sa kuripot na kalkulasyon. Nagsimulang subukan ni Miguel na makipagbati, ngunit dahil sanay na siyang i-convert ang lahat sa pera, naging napaka-awkward niya. Isang gabi, bumili si Miguel ng malaking bouquet ng rosas at inilagay sa hapagkainan. "Sonia, binili ko iyan para sa iyo. Sana maging masaya ka," sabi ni Miguel, pilit na ngumingiti. Tiningnan ko ang bouquet at pagkatapos ay siya. "Salamat, Miguel. Itago mo ang resibo. Sisingilin kita sa weekend para sa depresasyon ng vase joint asset at sa cleaning cost ng mga nahulog na talulot. Ang gastos ng bouquet ay personal na asset mo, kaya hindi na kailangan hatiin." Natigilan si Miguel.
Napagtanto niya na ang lahat ng pagtatangka niyang ibalik ang emosyon ay ginagawa kong bagong financial transaction. Ang absolute cost splitting ay naging pader na bakal na humaharang sa pagitan ng dalawang mag-asawa at unti-unti nitong sinasakal ang aming kasal. Hindi na si Miguel ang asawang gustong kumontrol, kundi ang asawang gustong wakasan ang kontrol na iyon. Sa sumunod na mga araw pagkatapos ng nabigong pagtatangka ni Miguel na makipagbati, lalong naging nakakakaba ang hangin sa kondo. Magkasama kaming nakatira sa iisang espasyo, ngunit para kaming dalawang estranghero na nakatira sa isang high-end apartment. Ang katahimikan ay sinisira lang ng tunog ng keyboard ng computer ko o ng paghahalungkat ni Miguel sa kanyang mga resibo. Isang Huwebes ng gabi, huli nang umuwi si Miguel bandang 5:00. Alam kong sadyang nanatili siya sa opisina para iwasan ako at ang tensiyon sa bahay. May dala siyang malaking bag ng fast food, ang sarili niyang hapunan na binili gamit ang personal niyang pera. Inilapag niya ang bag ng pagkain sa mesa, sadyang iniiwasan ang aking tingin. "Kumain ka na ba ng hapunan, Sonia?" Tanong ni Miguel na may pagod at halos reluctant na boses. Sinubukan niyang panatilihin ang huling bahagi ng minimum courtesy. "Kumain na ako," sagot ko. "Kagagaling ko lang sa trabaho at may hawak akong maliit na paper bag na naglalaman ng hapunan na binili ko." Naglagay ako ng isang lalagyan ng magaan na salad sa mesa. Tiningnan ni Miguel ang salad ko at pagkatapos ay ang tambak ng fast food niya. Ang paghahambing na ito ay nagpalawak pa ng distansiya sa pagitan namin. "Kumakain ka na naman ba ng ganyan lang?" sabi ni Miguel na may kaunting pag-aalala, ngunit mas malaki ang kawalang magawa sa kanyang boses. "Hindi ba sapat iyan para sa nutrition? Ang kinakain ko ay personal kong gastos. Ako ang responsable sa sarili kong kalusugan at gastos. Huwag kang mag-alala," sagot ko. "Mag-alala ka sa sarili mo. Huwag mong kalimutan na itala ang resibo at tandaan na kalkulahin ang depresasyon ng upuan na inuupuan mo at ng hapagkainan na ginagamit mo." Hindi na nagsalita pa si Miguel. Binuksan niya ang food box at mabilis na nagsimulang kumain para siyang lumalamon ng galit at pagsisisi. Ang hapunan ay lumipas sa ganap na katahimikan. Pagkatapos kumain, maingat kong inayos at hinugasan ang lalagyan ng salad ko. Inihagis ni Miguel ang kanyang food boxes sa basurahan. Hindi ako nagsalita, ngunit naaalala ko, Miguel, hindi naghugas ng kamay pagkatapos kumain. Hindi siningil ang sabon, tubig. Gumamit ng 100% ng joint trash bin. Nang matapos akong mag-ayos, biglang tumayo si Miguel. Lumapit siya sa akin na may mukhang malungkot. "Sonia, hindi ko na kaya," sabi ni Miguel na may basag na boses. "Ang buhay na ito ay torture. Pakiusap, itigil na natin ang sistema ng paghahati ng gastos na ito. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastusin sa pamumuhay. Nangangako ako na hinding-hindi ko na gagawin ang ganitong kalkulasyon. Gusto ko lang na mamuhay tayong parang mag-asawa." Hinawakan ni Miguel ang kamay ko. Ngayon, mas mahigpit ang hawak niya na parang natatakot siyang bigla akong mawala. Naramdaman ko ang init at desperasyon sa kanyang kamay. "Nagmamakaawa ka ba sa akin, Miguel?" tanong ko. "Kahit minsan ba? Naisip mo na nagmakaawa rin ako sa iyo para sa tiwala at respeto noong gabi ng aming kasal? Pinili mo ang pera at kontrol sa halip na pag-ibig at pagbabahaginan. Ngayon, babalik ka dahil hindi mo kayang tiisin ang pinansyal at mental na presyon. Hindi dahil sa presyon, dahil mahal kita, Sonia. Ayokong mawala ka. Ayokong mamuhay na parang estranghero," mariing sabi ni Miguel. Umiling ako. Ang pag-ibig mo ay hindi maipapakita sa pamamagitan ng kalkulasyon at pagiging makasarili. Sinira ng kalkulasyon ang lahat. Kung gusto mong pag-isipan ko at wakasan ang sistemang ito, kailangan mong magbigay ng ibang kondisyon. Ang desperasyon ni Miguel ay umabot na sa rurok. Handa siyang tanggapin ang anumang kompromiso para matapos ang bangungot na ito. Sa harap ng aking malamig at matatag na ugali, alam niyang walang saysay ang mga pangako ng emosyon. Kailangan niyang harapin ang pangunahing problema na madalas kong binabanggit,
Ang problema ng asset at tiwala. Tumingin si Miguel sa paligid. Sa mga gamit na binili ng pera naming dalawa, ngunit legal na siya lang ang may-ari. Sige, gusto mo ng assurance sa asset, di ba? Sabi ni Miguel na nanginginig ang boses, ngunit may kaunting desisyon. Sumasang-ayon ako na idagdag ang pangalan mo sa titulo ng lupa ng bahay na ito. Pumunta tayo sa registrar bukas ng umaga. Ano? Iyan ba ang assurance na gusto mo? Ito ang huling baraha ni Miguel. Ito ang pinakamalaking concession na sinubukan niyang panatilihin mula sa simula. Inakala niyang kung handa siyang ibahagi ang pagmamay-ari ng pinakamalaking asset, masisiyahan ako at tatapusin ang sistema ng paghahati ng gastos. Tiningnan ko si Miguel, ngunit ang puso ko ay hindi masaya o naaantig. Ang aksyon niya ay isang desperadong galaw, hindi isang taos-pusong pagsisisi. Salamat sa mungkahi, Miguel, sabi ko. Pinapanatili ang ganap na kalmado, ngunit kailangan mong maintindihan na ito ay problema ng asset, hindi problema ng tiwala. Natigilan si Miguel. Anong ibig mong sabihin? Pumayag na akong idagdag ang pangalan mo sa titulo ng lupa. Iyan ang pinakamalinaw na patunay ng aking tiwala. Ibinibigay ko ang 50% ng asset ko sa iyo. Iyan ay patunay ng asset, ngunit hindi patunay ng tiwala. Ang tiwala ay naglaho nang iminungkahi mo ang paghahati ng gastos noong gabi ng aming kasal at lalo pa itong naglaho nang pinanatili mo ang kontrol at kinalkula mo ako kahit sa barya sa nakalipas na panahon. Ang pagdaragdag ng pangalan ko sa titulo ng lupa ay simpleng ginagawang legal lang ang asset na ambag ko mula pa sa simula. Hindi mo ako binibigyan ng pabor. Huminto ako at tinitigan ko ng diretso ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Miguel, kung talagang gusto mong magpatawad ako at wakasan ang sistemang ito, kailangan mong patunayan na ikaw ay isang asawa na rumerespeto at marunong magbahagi, hindi isang asawa na may secret fund at mapagkalkula. Halos hindi makapaniwala si Miguel sa narinig niya. Secret fund? Anong sinasabi mo? Wala akong secret fund. Ngumiti ako ng bahagya. Ito na ang sandali para ilabas ang decisive evidence. Alam kong may itinatago si Miguel. Ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa gastusin sa pamumuhay, kundi isang panloloko sa integrity ng aming kasal. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Miguel sa mesa at may lumabas na bank transfer notification sa screen. Transfer kay Cousin Carlo, al 500,000. Successful. Mabilis na kinuha ni Miguel ang cellphone niya. Sinubukan itong itago, ngunit malinaw kong nakita. Huwag mo nang itago, Miguel. Sabi ko nang may boses na mas matalas kaysa dati. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Miguel, kinalkula mo ako sa bawat sentavo ng kuryente, bawat patak ng shampoo at bawat tulimantong sa pagtakip ng kumot. Ipinamuhay mo ako sa isang malungkot na buhay na kinokontrol ng mga numero, ngunit madali kang naglipat ng 500,000 sa pinsan mo. Ipinapakita niyan na hindi ka walang pera, kundi ayaw mo lang akong bahaginan ng pera. Namutla ang mukha ni Miguel. Hindi niya inakala na malalaman ko ang transaksyon na iyon. Ang gulat ay nabalot sa buong mukha niya. Hindi, Sonia. Hindi iyan ang iniisip mo. Iyan ay pera na madali kong pinahiram sa pinsan ko. Kailangan niya ng quick cash para sa isang personal na bagay. Mahina siyang nagdahilan. 500,000 ng madali. Habang kinakalkula mo ang 50 sa pagtakip ng kumot ng asawa mo. Sobra na ang panloloko mo, Miguel. Ayaw mong makipagbahagi sa akin, ang legal mong asawa, ngunit handa kang gumastos ng malaking halaga sa iba. Iyan ang nagpapakita ng halaga ko sa puso mo. Tiningnan ko si Miguel nang walang emosyon. Ang ebidensya ng panloloko ay lumabas na. Miguel, tapos na ito. Hindi ko natatanggapin ang mungkahi mong idagdag ang pangalan ko sa titulo ng lupa. Nagpakita ka hindi lang ng pagiging mapagkalkula, kundi pati na rin ng pagiging di tapat. Tumalikod ako at naglakad palayo. Alam kong oras na para lutasin ang kasal na ito gamit ang rasyonalidad at batas. Mayroon na akong sapat na ebidensya para maibalik ang pagiging patas. Ang G500,000 na transfer ni Miguel sa kanyang pinsan ay parang kidlat.
Tinapos nito ng tuluyan ang anumang malabong pag-asa ko para sa kasal na ito. Tumalikod ako at nagtungo sa silid tulugan. Ayoko nang makita ang nataranta at punong-puno ng panloloko niyang mukha. Mabilis akong sinundan ni Miguel, kumakapit sa akin. Sonia, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ipinangako ko sa pinsan ko ang pera na iyan matagal na. Kailangan niya lang ng quick cash, kaya ginawa ko. Hindi ko intensyon na itago sa iyo. Binuksan ko ang pinto ng silid tulugan at kinandado ito. Hindi na kailangan ng paliwanag, Miguel. Wala nang halaga ang paliwanag mo. Nangako ako sa sarili ko. May pera siyang madali ang ipahiram sa iba habang kinakalkula ang alimapunta sa pagtakip ng kumot ng asawa niya. Iyan ay isang asawa na walang tiwala at respeto, hindi isang asawa na walang pera. Hindi ako natulog ng gabing iyon, hindi na ako malungkot o galit. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Mayroon akong sapat at di maikakailang ebidensya para wakasan ang mental torture na ito ng matatag. Binuksan ko ang laptop at sinimulan kong ayusin muli ang lahat ng data, mula sa absolute cost splitting spreadsheet na ginawa ko hanggang sa pinakamaliit na resibo na binayaran sa akin ni Miguel. Inimprenta ko ang lahat ng dokumento na may kinalaman sa aking kontribusyon sa pananalapi, kabilang ang bank transfer confirmation ng awen 10 million na down payment na mula sa aking mga magulang at ang resibo ng renovation. Alam ko na ang katotohanan na si Miguel ay may secret fund na ipinahiram sa iba habang nagiging kuripot sa asawa niya ay isang legal at moral na detalye. Magpapatunay iyan na ang intensyon ni Miguel sa paglikha ng sistema ng paghahati ng gastos ay hindi para sa pagiging patas, kundi para sa kontrol at personal na pag-iipon. Kinaumagahan, hindi ako pumasok sa trabaho. Nagsuot ako ng maayos na suit at tumawag sa female lawyer na matagal ko nang pinag-iisipan. Nang lumabas ako sa silid, naghihintay na si Miguel. Mukha siyang miserable, namamaga ang mga mata dahil sa kakulangan ng tulog. Sonia, saan ka pupunta? Pakiusap, huwag mo nang palakihin ang issue. Nangangako ako na babawiin ko ang pautang na iyon. Idadagdag ko ang pangalan mo sa titulo ng lupa ngayon. Nagkamali ako. Sinubukan akong pigilan ni Miguel. Huminto ako at tinitigan siya ng diretso. Pupunta ako para lutasin ang problema natin, Miguel. Pinakita mo sa akin na niloko mo ako, hindi lang sa pera, kundi pati na rin sa tiwala. Ang kasal na ito ay nagtatapos hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katapatan na wala na. Hawak ko ang gray leather briefcase na ginamit ko sa pagdadala ng expense logbook. Ngayon, puno ito ng sapat na ebidensya. Naglakad ako, nilampasan si Miguel nang hindi lumilingon. Ang pag-iwas at panloloko ni Miguel ay lumikha ng perpektong kondisyon para ganap kong baligtarin ang sitwasyon. Siya mismo ang nagbigay sa akin ng susi sa pagiging patas. Dumating ako sa law firm noong Sabado ng umaga, ayon sa appointment ko. Ito ay isang firm na sikat sa marriage and family law. Ang lawyer ay si attorney Giselle Reyes, isang matalas at kalmadong middle-aged na babae. Isinalaysay ko ang buong kwento. Mula sa malamig na mungkahi noong gabi ng kasal, hanggang sa pagtanggap at pagpapatupad ko ng absolute cost splitting, at sa pagkakadiskubre ko na lihim siyang naglipat ng libing-libong sa pinsan niya. Inilapag ko sa mesa ang briefcase na naglalaman ng detalyadong joint expense logbook. Kasama nito ang aking bank statement na nagpapatunay sa pinagmulan ng yuan 10 milyon na down payment mula sa aking mga magulang at ang ebidensya ng transaksyon ni Miguel na yuan 500,000. Maingat na sinuri ni Attorney Reyes ang bawat dokumento, tahimik siyang nagbasa. Partikular siyang nagbigay pansin sa logbook na nagkalkula kahit ang isang patak ng shampoo. Sonia, ang pagpapatupad mo ng sistema ng paghahati ng gastos ng ekstremong paraan ay magiging malaking bentahe sa iyo, sabi ni Attorney Reyes. Malinaw nitong pinapatunayan ang intensyon ng iyong asawa na kontrolin ang pananalapi at abusuhin ang kompromiso mo. Ang logbook na ito ay maaaring magmukhang katawa-tawa, ngunit ito ay isang matingkad na ebidensya kung gaano kalamig ang inyong buhay mag-asawa.
Ang layunin ko ay hindi lang magdiborsiyo, kundi maibalik ang pagiging patas, lalo na para sa asset na R10 million na bigay ng aking mga magulang, mariin kong sabi. Tumango si Attorney Reyes. Kailangan nating patunayan na ang down payment ay exclusive property mo. Ang malinaw na ebidensya ng pinagmulan at ang katotohanan na may secret fund ang iyong asawa para ipautang sa iba habang nagiging kuripot sa asawa niya ay magiging ebidensya laban sa good faith at honesty sa inyong kasal. Malaki ang magiging epekto niyan sa hatol ng property division. Naghahanda ako ng lubusan. Isinanla ko ang diamond ring na A150,000 na regalo ni Miguel. Nakakuha ako ng EN 90,000 na sapat para sa inisyal na gastusin at professional consultation fee. Naglipat ako ng Gulima 50,000 sa account ng aking mga magulang at sinulatan ko ng note, pagbabayad ng utang, para patibayin na ang aking pinansyal na pinagmulan ay malaya at malinaw. Nang gabing iyon, mag-isa akong umupo sa silid tulugan. Sa loob ng lumang steel box, wala na itong salapi, kundi maingat na inayos na mga evidence document. Bank statement na malinaw na nagpapakita ng transaksyon ni Miguel na 60,000, detalyadong expense logbook, at, pinakamahalaga, ang recording ng tawag ko sa pinsan niyang si Carlo. Kinumpirma ni Carlo na hindi nagmamadali ang utang. Iyan ay di maikakailang ebidensya na nagsinungaling si Miguel na iyon ay isang emergency loan. Inilagay ko ang lahat sa briefcase at kinandado. Tapos na ang lahat ng paghahanda. Alam kong oras na para harapin si Miguel sa huling pagkakataon. Hindi na bilang isang masunuring asawa, kundi bilang isang opponent na may sapat na lohika at ebidensya. Eksaktong alas 7 ng gabi, sa ikatlong araw pagkatapos ng consultation sa lawyer, umuwi si Miguel. Mukha siyang pagod at payat, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Simula nang nakita kong pupunta ako sa lawyer, namuhay si Miguel sa matinding kaba. Nag-aatubili si Miguel. Sonia, pinag-isipan ko ng malalim. Nagkamali ako. Kakanselahin ko ang sistema ng paghahati ng gastos ngayon. Nangangako akong aalisin ang lahat ng patakaran na iyon. Ako ang magiging responsable sa lahat. Makakalma ka, at bukas na bukas din, sasamahan kitang magpaproseso ng pagdaragdag ng pangalan mo sa titulo ng lupa. Nakaupo ako sa hapagkainan, ang briefcase ay nasa tabi ko, at ngumiti lang ako ng bahagya. Umupo ka, Miguel. Ang boses ko ay malambot, ngunit may bigat na hindi niya kayang tanggihan. May kailangan ka munang makita bago tayo magbigay ng huling desisyon. Inilapit ko sa kanya ang briefcase. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Miguel ang kandado at tiningnan ang mga dokumento sa loob. Ang kanyang tingin ay dumaan sa transfer details ng iling 500,000, ang detalyadong cost-splitting spreadsheet at huminto sa resibo ng pawnshop para sa diamond ring. Isinanla mo ang singsing? Bulong ni Miguel na nanginginig ang boses. Ang G150,000 na singsing na ito na sinabi mong symbol of our engagement. Sa tingin ko, mas mahalaga na makakuha ako ng 90,000 para ihanda ang aking kinabukasan na wala ka. Malamig ko siyang tinitigan. Kinuha ko ang recording ng tawag ko sa pinsan niya at pinatugtog. Ang boses ni Carlo ay malinaw na umalingaunggaw. Hindi naman nagmamadali ang 500,000 na iyon, ate. Hindi naman kailangang malaman ng kuya. Gumuho si Miguel. Hindi na siya makakapag-deny. Ang panloloko tungkol sa secret fund ay ganap na nailantad. May sasabihin ka ba, Miguel? Tanong ko. Ibinaba ni Miguel ang ulo niya. Humihingi ako ng tawad. Nagkamali ako sa pagiging mapagkalkula. Ayaw kitang mawala. Ayusin ko ang lahat. Paano mo aayusin? Pagkatapos akong pahirapan sa loob ng 2 buwan sa pamamagitan ng pagkansela sa sistema ng paghahati ng gastos. Pagkatapos kong magsanla ng sarili kong wedding ring para ma-secure ang sarili kong pananalapi, sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pangalan ko sa titulo ng lupa, hinabol ko siya. Tumayo ako at lumapit kay Miguel. Hindi na ako ang asawang madaling makipagkompromiso, kundi isang matalas na opponent. Miguel, ang iminungkahi mo ang sistema ng paghahati ng gastos
ay hindi para sa katatagan, kundi para kontrolin ako. Itinuring mo ang kasal bilang isang transaksyon at ang lahat ng kontribusyon ko ay kailangang i-convert sa pera at kalkulahin. Gayunpaman, madali kang naglipat ng giilmibing libong-libong sa iba at iyan ang nagpapakita ng halaga ko sa puso mo. Itinuro ko ang maliit na carrier na inihanda ko sa sulok ng silid. Iyon lang ang bagahe na dadalhin ko, ilang damit at personal na gamit lang. Ito ang huling pasya ko, mariin kong sinabi. Tinitigan ko ang namamaga ang mata ni Miguel at ang boses ko ay hindi nanginginig kahit kaunti. Option 1. Nangangako kang wakasan ang sistema ng paghahati ng gastos magpakailanman at magsimulang muli tayo bilang tunay na mag-asawa na batay sa respeto, walang secret fund at walang kalkulasyon. Kasama rito ang agarang pagdaragdag ng pangalan ko sa titulo ng lupa at paggawa ng joint account kung saan ang lahat ng kita ay malinaw na ilalantad. Option 2. Maghihiwalay tayo agad. Mayroon akong sapat na ebidensya para ma-secure ang pinakamakatarungang dibisyon ng exclusive property na IN 10 million na ambag ko at ng conjugal assets. At mamumuhay ka sa konsensiya ng isang lalaking sumira sa kasal dahil sa kanyang kalkulasyon at pagiging di tapat sa gabi pa lang ng kasal. Ang sala ay binalutan ng katahimikan. Ang neon light sa labas ay nagbigay ng anino ng briefcase sa sahig. Tinakpan ni Miguel ang kanyang ulo at gumuho. Nawala sa kanya ang kanyang kumpiyansa, kontrol at marahil isang asawa na hindi niya kailanman lubos na naintindihan. Napagtanto niya na ang 2 buwan ng hell of calculation ay siya mismo ang gumawa. Tumayo ako, naghihintay. Hindi na ako malungkot o nagsisisi. Tinapos ko ang aking gambit. Anuman ang piliin ni Miguel, nanalo na ako. Kung pipiliin niya ang option 1, makukuha ko ang pagiging patas at respeto na nararapat sa akin. Kung pipiliin niya ang option 2, makukuha ko ang kalayaan at asset na ambag ko. Nabigo ang cost-splitting gambit at ako na ngayon, si Sonia ang babaeng tumanggap ng kalkulasyon para turuan ang kanyang asawa ng tunay na kahulugan ng kasal ang nagbigay ng utos. Itinaas ni Miguel ang ulo niya. Ang kanyang mukha ay maputla. Tiningnan niya ang maliit kong carrier, tiningnan ang expense logbook, at pagkatapos ay ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at takot. Pipiliin ko, bulong ni Miguel na nanginginig ang boses. Alam niya na ito ang pinakamahalagang desisyon sa buhay niya at hindi na siya pwedeng magkamali.